The Golden Boy Carlos Yulo, the two-time Olympic gold medalist, visited Signal and TV5 yesterday. He also shared his future plans for his career, including nabbing more medals in the 2028 Los Angeles Olympics. Here's the report. Carlos is in the building. Two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo paid a visit in Signal and TV5 yesterday. Fans asked for a selfie and an autograph of the Golden Boy. TV5 President Guido Zaballero is one of those who welcomed Yulo in the building. In a press conference, Yulo said he is still in disbelief of the love and support the Olympians felt in their homecoming parade earlier this week. Nung sa Tokyo Olympics po, well, ano din po kasi COVID po. Pandemic pa, yeah. Yes po. Wala pong ganong experience. Sobrang parang Manny Pacquiao experience po na-experience ko this time. Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion also recalled their rough beginning with Yulo for the 2024 Paris Olympics. She called herself a professional beggar for the Yulo as she solicited money for his training in Japan with his former coach Munehiro Kugimiya. They didn't believe that there was going to be a gymnast someday that will win a medal. So, but when I went to Ricky Vargas listened to me, and I told him, Ricky, I promise you, someday he will win a gold medal. Just give me the money. So he said, okay. He said, I'll talk to Manny Pangilinan, and Manny Pangilinan came through, and he gave me the medal through Alpanillo, the threesome. And we came, you remember, I brought him to Alpanillo. He said, and we signed the contract, and he was giving us money all the time. Yulo said his newfound confidence gave him a boost as a gymnast and as an individual. Nung Tokyo po kasi, di din po ako ganun ka-confident sa kakayahan ko po. And hindi ko pa po talaga na-explore yung sarili ko po, yung true self ko po. Sobrang mayayain. Feeling ko ang liit ng galaw ko sa Tokyo talaga. And kahit preparado po akong pumunta doon, hindi talaga lumabas yung pinractice ko po. So what's next for the Golden Boy? Yulo seeks to gain more golds in the 2028 Los Angeles Olympics. Aside from floor exercises and vault, he is also focused on nabbing a gold medal in individual all-round. Gusto ko this time po, ang target ko na maka-medal po sa individual po talaga this time. Yeah. Kasi ngayon po nalaman ko na medyo malayo pa pala ako sa pang-individual all around. More on floor, vault talaga yung malakas ko po na apparatus kasi. Pero still, target ko pa rin po na makapag-medal sa floor, vault, and hopefully makapasok po talaga sa P-bar. He also has a message to his fellow Filipino athletes. Para sa akin, hope po talaga yun. Grabe. Huwag tayo mawalan ng pag-asa kahit sa mga may hirap na challenges sa buhay. Yeah, tuloy-tuloy po natin kung ano yung pangarap natin sa buhay. Okay lang madapa ng madapa kasi doon tayo natututo po talaga. And wala pong pagkatalo talaga sa mga experience sa buhay. Puro learnings po yung nakukuha natin and na-experience natin. Oh, ang saya ng mga tao dito kahapon dahil nga lumibot itong ating two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Nagmula siya dito sa Signal Launchpad, tapos pumunta siya sa TV5, dumalaw siya sa Itbulaga, and yun, nagkaroon din siya ng... Mamaya, panoorin nila yung interview with Cheryl Cosim. Yeah, with Cheryl Cosim. Long take. Papalabas yan sa Yulo. 1PH Facebook at saka One News Facebook page. Tapos tomorrow sa tama ba ako direct? Tomorrow sa sa Signal HD TV. Okay. So tingnan nila, mamaya pakita natin yung mga detalye regarding that. But yun ay exclusive one-on-one interview ni Cheryl Cosim
kay Carlos Yulo. Okay? Tapos nakikita ko nga ngayon kumakalat sa social media yung mga pictures ni Carlos Yulo nung bata pa siya, kung paano siya nagsimula, tapos yung mga naka-costume siya ng Spider-Man, yung mga pang-Halloween niya. So nakakatawa, ang cute-cute niya. Tapos syempre, yung ibang tao, ano ba, kamusta na yung mga napanalunan niya? Ano bang tally? Anong total? So I was looking into it kanina. Meron na siyang 20 million from the Office of the President. Meron siyang 20 million under, of course, yung batas natin, RA 10699. Meron siyang 14 million from the House of Representatives. Tapos 5 million kay Chavit, 2 million sa Manila LGU. Tapos meron siya yung mga kondo, meron siya yung mga iba pang mga binigay ng ibang mga companies. Diba? So, tayo ay talagang... Kaya ngayon, mga nagloloko ngayon, sabi nila, paraan paano yung mama? Number 1, hanapin si Kibuloy. Number 2, maging gymnast. Si Kibuloy, 10 million no? Oo. Hindi, pero kung i-compute mo pa rin yung ginastos ng mga ni Carlos Yulo to get to where he is. Oo, yung mga supporters kasi niya. ang Olympic medal is 4 years in the making So, gumastos ka ng 4 na taon. And all the people who help him along the way, malaki rin ang ginastos. Yes. So, those 4 years, kung i-compute mo, it's not as big as you think. Nakikita mo, it might be obscenely large, 80 million, wow, di ba? But yung 4 years na yun, kasi hindi naman yung nababayaran talaga si Carlos John. May training allowance, but it's very, very, very small as compared to how much you're paying your coaches, your conditioning team, yung nutrition mo. That's why maigi, meron siya mga support system like yung mga financer na, 'di ba, sumusuporta sa kanya pagdating sa gastusin. Iba naman kasi kino-compare nila kay isa pang athlete na mayaman, si Pacman. Pacman naman kasi every year he has 2 or 3 fights. So he earns money every year na 2 or 3 times a year. Nababayaran niya yung yung health training niya, conditioning, yung nutrition, 'di ba? Si Kaloy, the next Olympics is 4 years from now. Hindi pa certain kung go gold siya or silver or bronze. That's why he aims for it diba? He wants to train hard for it. Yun ang sabi niya. So we diba? will Kasi see. kaya nga may nagtatanong sa kanya, meron din ba siyang plano na magtayo ng school parang si Heidelin Diaz para sa mga weightlifter, tapos siya naman sa... Si Heidelin kasi sa veteran already when she won the gold. Yes, siyang bata pa to. Si Kaloy is 24 and I don't think... May gusto pa siyang gustong i-achieve, diba? Yung individual nga na round. Tsaka si Heidelin, if you listen to her talk, may mga makikita mo, alam na niya yung technical aspects of yung weightlifting. Yes. So matuturo niya. And si Kaloy is still at the stages where he's still learning. Wala pa sa prime si Kaloy. Yes. Kaya sinabi naman niya, yan ang pangarap niya din in the future. Pero for the meantime, focus muna siya ulit kasi there's a lot to learn pa. And, sabi niya, and focus nga siya dun sa kanyang goal, which is magkaroon ulit ng, mahawakan niya pa rin yung gold. Parang pag-intindi ko rin sa kanya, mga sinasabi niya, may mga certain kryptonite or Waterloo niya na gusto niya i-address. Of course. Yung pommel horse, yan number 1 na kryptonite niya. So, pero in essence, congratulations pa rin sa kanya. And to all the Olympians. Of course, marami Olympians. pa rin silang mga activities naka-line up today and the coming days. Yan ay aabangan na Pagpahinga nyo na ng mga bata. Rest muna sila ata today. Oo, nag-train na nga sila. Yun nga din gusto ni Carlos. Nag-train na nga sila ng 3-4 years bago mag-Olympics. Tapos nag-compete pa. Yun nga sabi daw ni Carlos, yun daw muna ang gusto niya mangyari, magkaroon ng mahabang tulog. Oy, pero si Nesty na interview, remember, the day after the Olympics, nakatulog na daw siya for the first time na mahaba. Good for her. Kaya makita mo, bagong gising yung si Nesty. Sarap ng... Si EJ Obiena naman, pumunta na siya kaagad doon sa kanyang school. Bumisita kasi yes, nantay na siya doon. So, marami pang activities yan si Carlos Yulo and inaabangan siya kung pupunta ba siya doon sa kanyang kinalakihan na lugar sa Manila, 'di ba? Inaabangan siya doon. Uy, may nakita ko yung school niya. Speaking of EJ, may nakita ko magandang idea. Pero hindi ko may mention yung brand. Oh, hindi pwede. Ikaw naman, alam ko naman 'yon. Yung isang candy or chocolate, 'di ba, na parang stick ang dating, no? Right. Bagay kay EJ 'yon kasi si EJ may stick na hawak si EJ Oh, all right. Hindi tayo nakapagpa-picture pero hopefully maimbitahan din natin siya dito sa ating show. Alright.